Yo, good day, what's up? It's Crazy V Motovlogs and Adventure. So, ito na naman po tayo sa isang adventure. Samahan nyo kami ni Utol at ang San Juan Eagles na bumiyahe pa Monte Maria, Batangas. So, puntahan natin yung famous na glass walkway or glass ledge doon. Tara, samahan nyo kami. So, before tayo bumiyahe, nagbaon tayo ng malamig na tubig. Siyempre, check ng motor natin, signal lights, brake lights, headlight, yung mini driving light natin, check ng gulong, check ng makina. Siyempre, importante yan dahil long drive. For estimate yata, around 200, less than 200 kilometers ang biyahe. So, ayun. So, nga pala, bago kami punta namin ng Monte Maria, babiyahe kami ng Calamba, Laguna naman. Bibisitahin namin yung kaibigan naming BFP ron. Retired na siya. Siyempre, si Sanglay. Tapos ito na nga, palabas nakabiyahe na kami. Ito, binabaybay namin kasalukuyan yung Shaw Flyover. So, bali ang meet up point pala is sa San Juan City, sa Tubo. So, eto nga sa Wakwak, nagpagas kami. Pero nagpagas din ng ibang tropa dahil wala rin silang gasolina. So, pero yun nga, parang bagong shift, hindi kami makapagpagas dito sa may San Andres. So, sabi nila doon na lang sa Osmeña Highway. So, ayan, meeting, anong dadaanan, pinag-uusapan. Eto na, biyahe na kami Osmeña. So, sa part na to hanggang Nichols, pwede pa yung mga below 400cc. And dito na kami ngayon sa West Service Road, going south. Syempre yung Bikutan, Alabang, yan. Tapos papasok tayo ng Muntinlupa, ayan. Tapos ito na nga, dito na kami sa Alabang Town area, Philinvest area, ayan. And yes, so pagdating sa intersection dito, nagkawatak-watak kami kasi iba dumiretso kami kumanan. So hinabol namin sila, nag-meet kami ron sa may Ayala, Alabang area. Then nag-decide kami na dito na lang dumaan sa may Las Piñas, Daang Hari, yan, yung Villar City. So ayan, nakikita nyo, Villar City, diba? Para ka nasa Beverly Hills Boulevard, diba? The famous Villar City. Yun, so pagdating namin pa tagos ng San Pedro Laguna, merong ang dump truck na nakataob. So may lamang buhangin at graba. Mukhang wala naman nasaktan. Yun nga lang, nakabalandra siya sa buong karsada. So may maliit lang na daanan pang motor. So ito na nga, patagos na kami ng San Pedro Laguna. Ito yung patawid sa may Alaska area. Yan, ito yung ibabaw ng SLEX. So ito na ang famous landmark ng San Pedro, yung manok. Yan, papasok kami diyan pa kanan. So stop lang muna. So ito na nga, dito na kami sa may Pasita Complex, tapos tawid na ng Binyan. Yun. Maganda biyahe, dire-diretso, maaga pa naman yan eh. So, nag-ride out kami around 6 AM, 6:30, 6:30, nakabiyahe na. Yan, ito na nga. So, itong oras na to, mga around 7 na to. So, pagdating namin ng Balibago, nauna kami, nagkahiwalay-wala. Yung pala yung nasa likod namin, nasiraan na. Yung isang motor, naputulan na ng belt. So, ito, naghanap kami ng mapapagawan. Meron na mapapagawan, pero kumain sa amin ng mga 1.5 to 2 hours kasi naghanap pa ng belt, medyo mahirap hanapin yung belt ng like. So after that, nakahanap, Kabit, Salpak, biyahe ulit. So malapit lang naman kami sa Nuvali nung nasiraan na. Ito na, packet na kami ng Santa Rosa going to Tagaytay. So dito muna kami dumaan ng Tagaytay kasi may dadaanan kaming isang member ng San Juan Eagles, si Lord. Nakatira siya sa may Calamba area, pero sabi niya Tagaytay na lang mag-meet since magtatalisay kami dun sa Bitukang Manok or yung Zigzag. Then dun kami dadaan pa Batangas City. So ito na nga, packet na kami Tagaytay. Mabilis lang yung biyahe, wala ganon traffic dahil maaga pa eh. Pero kung magpapalate ka dumaan dito, wala na, traffic na. So ito na nga,
nandito nakarating na kami sa may Tagaytay, yung pinaka mismong entrada ng Tagaytay City pag galing ng Santa Rosa. So waiting siya sa 7-Eleven dito sa Bungad. So ayan, tara, kitain natin siya. Ayan na si Lord at the rest of the San Juan Eagles. Ayan, parang ilan ba kami bumiyahe nito? 7 motor kung di ako nagkakamali. Tama ba? 7. So ito na, pababa na kami ng Talisay. Yes sir, pagdating doon sa intersection na pinagkitaan namin, kaliwa, then kanan, pababa ng Talisay. So nakakatuwa itong daan na to kasi napapractice yung zigzag skills sa motor. So yun nga, mga sharp curves, medyo manipis yung daan, pero maganda yung view ng Taal Lake, syempre ng Batangas. So nakababa na kami. Yung pala, yung isa namang motor kasama namin, itong Dink na nasa nakikita nyo sa harap, umusok yung preno kasi parang nakababad sa preno buong biyahe. So dapat pag ganyan pababa, tamang bitaw lang din ng preno para hindi uminit at umusok. Yan, masisira yung preno niya yan pag ganun. So dito na kami, I think this is Tanawan. Yan, ito yung Tanawan proper. And dito, mayroong bagong bypass road going to Lipa City. Yan. So iniwasan lang nito yung Lipa SM, Robinson yan kasi matraffic nga yung part na yon. So ito bagong gawang bypass road. Pwede motor, malawak yung karusada, bagong gawa. So nandito na kami ngayon sa provincial capital ng Batangas City. Yan, nakarating na kami dito. Dito sa likod ng Batangas City yung Tagos going out doon sa outskirt, coastal road area. Yan. So ito yung bridge going out ng Batangas City. So first time kong dumaan dito sa area na to. Maganda yung karsada nila, in fairness. Yun lang, may mga traffic pagdating talaga sa mga bayan-bayan, nagta-traffic. And ito na, nakalabas na kami ng ito na yung labas from Batangas City going to the Malampaya plant. Yan. So itong area na to is more on mga residential and yung mga oil refineries. So yung mga gasolina from Manila halos dito galing, bukod sa Subic. Yan. Si Shell dito nanggagaling yung mga gasolina. So coastal area siya. So karamihan dito yung mga tanker, oil tanker. Ayan. Merong rito, daungan or pier. So yun, yan. Kita nyo yung right going to left, that's the tube. Yung pinag-transferan nila ng oil. Then dito sa part naman na to, sobrang angas kasi yung ganitong view is nakita ko lang sa Taiwan at Japan noon nung bumisita kami. Para siyang industrial zone. So parang pang ZOD nga di ba? Call of Duty. Ang astig lang So ito na, nakalabas na tayo ng mga industrial area. Paakyat ng Monte Maria. So zigzag, sobrang sarap lang. Sobrang yung fresh air. So hindi mo ramdam yung init sa part na to. So ito na, nakarating na tayo ng Monte Maria. Ito yung papasok. So bali pagpasok mo rito, isang napakalaking compound lang. Maraming parking. Good for 100, 150, 200 siguro na kotse. Basta malaki yung parking nila kasama na motor. So pagpasok mo, 80 pesos entrance. Then maraming rito, maraming anong tawag doon, yung pwedeng sightseeing. Yan. So ito yung building na pinuntahan namin, which is nandito yung Glass Walk. So sa baba nito merong food court, pero more on snacks. Hindi pa siya ganun ka-develop. So bagong-bago, as in bagong bukas na. Wala pa isang buwan. Ang entrance pala rito sa taas is 300 pesos.
hindi ako nagkakamali, or 350. Basta doon lang naglalaro. Yan, pag-akyat mo, merong magandang view ng Monte Maria. Yung may Mama Mary na yun yung simbahan. Tapos yung nakikita nyo mga capsule, ipapa-rent nila yan in time. Parang ano siya vacation spot. Parang hotel. Basta ang nakita ko dun sa plan is itong buong side ng bundok. Lalagyan nila ng mga capsule. And ito na. Tinry na natin. Medyo sa una nakakalula dahil sobrang taas talaga niya. Diba? Hindi lang tayo titingin pababa. Siyempre, meron din tayong vertigo at heights. Takot sa heights, diba? So, nakita niyo isang kasama namin nasa gilid lang. Takot na takot. Anyways. So, ito. Punta kami doon sa dulo. Kasama ko yung utol ko. Si Padjak Everywhere. Ayan ay si Eagle Tree, tamang tanaw. So ayan, waiting lang kami dun sa spot na yun, dun sa dulo, magpapapicture. Tapos yung guard is an instant photographer. Nakita ko yung mga shots niya, pwede, magaling. Napag-practice na niya na, siguro sa araw-araw niyang duty rito. Ayan. So walang bayad yung sa guard, pero syempre ano na lang, padulas na lang, diba? Patiway, kasi maganda yung puwan. So ito dun sa part na to, meron siyang mga attractions pa pero hindi pa bukas. Parang I think may bungee jumping. Tapos meron yan yung glass na hanging bridge. Hindi pa siya bukas. Hindi pa open sa public pero parang feeling ko separate payment siya if you want to try that. Tapos dito, itong open na part na to is yung bungee jumping. Not sure kung bungee jumping pero kasi parang may nakita akong dalawang upuan. Parang ganon. Parang pagka-slingshot yung dating. Tingnan natin pag natapos or pag nagbukas yan. Balik tayo dito. Then yung nakikita yung building sa kanan, yun yung ano naman siya, glass rooftop. Pwede rin doon. I think it's 180, 150 pesos. Then, dun sa Mama Mary, meron din. Pwede rin doon. 15 stories high siya. May entrance din yung pag-akyat. Pero hindi na kami pumunta ron ng time na yan kasi linggo yan. Yes. May misa. Geta, food house. Crispy chicken, panalo, solid. Ganda nung pagkaka-deep fry. Pagka-crispy niya. Pag nadaan kayo rito sa ano ba lugar to? Ayan, Monte Maria, Brad. Yapin yan, Gayetas Food House. So ito na nga, ride out kami going to Calamba. Sa may Pansol area, andun yung pupuntahan naming tindahan ni BFP Sanglay. So ito, biyahe na kami, 'di ba? Pabalik. Sobrang ganda pa rin ng view. Then, yan, nakita nyo yung view. Yan yung papasok ng Monte Maria bago umakyat dun sa mismong church or monastery. Yan. So, pagdating dito, hinahanap kami ng gas station. So, yung pinaka nakita namin gas station is a local gas station. Need muna magpagas lahat. Kasi nga lahat rumatrat nagbitawan lahat doon sa may palipa. So ayan, pila-pila para isang bayad na lang. And maraming salamat kay Eagle Tree para sa ating sponsored gasoline. Yes sir, salamat. So ayan na, time na namin magasolinahan. Well, yung consumption ni ADV from Pasig to Monte Maria via Tagaytay para umabot din ng 174 kilometers. Tapos yung konsumo namin is kalahating full tank. Naglalaro lang siya sa 41 kilometers per liter, parang ganon. Based dun sa sa gauge. So ito na nga, nakakabiyahe na kami. Medyo hindi ako nakapag-video na dahil tamang ulan, tigil. So andito na kami ngayon sa Santo Tomas, Batangas.
Yes, ito po yung rotonda. Ayan, going to town proper. Dito medyo traffic nung part na to. So nakalampas na kami doon sa traffic. Dito na kami ngayon sa may palabas na ng going to Calamba. So shoutout pala kay Harold Nora na tiga Santo Tomas. Yan. Eto na nga, dinaanan na namin yung papuntang parang bypass road. Hindi ko alam tawag dito sa daan na to, pero one of the okay na daanan. So, nakarating na nga tayo ng Calamba, Pansol. Ito, dito lang yan. Ito yung kanyang maliit na tindahan ng inihaw na manok. So, kumain kami dun sa tapat, sa pizza. So, ayos dito sa lugar na to. Very island yung vibe. Yan, nag-pizza dinner muna tayo. At nakarating na nga kami ng Pasig. Ito kami ngayon sa BGC Bridge. Di na ako nag-video, lobat na talaga, hindi na kaya. Tapos mag-uulan pa. So, maraming salamat sa mga nanood at umabot dito. And abangan nyo mga susunod pang biyahe. It's Crazy V Motovlogs. We out! Peace!